Sorry. Yun siya ng mga ka-business na nagkakape kasi ako eh. Kape tayo mga ka-business. Shoutout pala kay Ma'am May, sa kay Ma'am Anoy, at kay Tita Jo. Yan. So yun, mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ka-business family. And ang dami ko kasing nababasang comment dito sa aking recent upload na agaya ng isang to na sabi niya ay teka, ang dami na palang nangyayari mga ka-business. Wala akong alam sa totoo lang kasi kahapon nung dumating po sila by papaya ay hindi ko sila nakasalubong ng maayos dahil pagdating nila dito sa bahay narinig ko naman na nagsasayawan sila. Yan, masaya naman. Kala ko nga walang problema. Ngayon, nag-upload ako kahapon ng tungkol dun kay Budang sa kanyang exam, no, mga ka-business. Tapos may nag-comment, ito galing to kay Princess Charlene Pude. Yan, sabi niya, MLSO, Boss Dave, and Famous Budang. Good luck sa licensure exam. Boss Dave, sorry ha. Mag-unsubscribe na ako sa inyo lahat pag umalis na ng tuluyan sa ka-business sila Bay at Junjun sa maling desisyon ni mo, Mr. Ka-business, naawa ko kinabay, sabi niya. Bakit? So, ayun mga ka-business, hindi ko pa napapanood yung video sa totoo lang, no? Hindi ko pa napapanood yung vlog ni Papa kahapon. So, ayan, samahan niyo akong panoorin, no? Ito yung ko siguro, reaction ko. Dito reaction video mga ka-business, pero siguro bilang anak, no. Nabasa ko yung mga comments. Hindi ko pa napapanood yung video mga ka-business. Nabasa ko yung mga comments. Puro bakit parang puro bash kay Papa. Panoorin nga natin to. Salamat din kasi medyo... Teka. Ay, record ko lang. Kahapon kasi mga ka-business, naglalaro ako. Kahapon ay Sabado, no? So mga hapon nila ginawa to. Naglalaro ako kasi tagal ko hindi nakapaglaro eh. Miss ko lang maglaro. So, ayan. Panoorin natin tong video. I-record natin, no? Para magkaparehas lang yung yan. Kung ano din, matagal-tagal din naman tayo nakatira doon, di ba? Ayaw na bayad natin kuryente doon. Malaking bagay na rin yun. Title na ito, by Papaya, nagpaalam na sa ka-business family. Hindi nasaan to. Kakauwi lang nila. Kaya nga, papayag ba kayo na dito kayo, tapos sila Bornok ang nandoon? Ito, Mag-desisyon kasi ikaw ang tao eh. kung sinabi kong hindi, Ikaw nga mag-desisyon, hindi ako. Nagka-away po kayo, ba't nagka-away kayo? Kasi ikaw na lang yun, ano, ikaw ang dahil sa mag-desisyon. pag ikaw lagi masusunod. Patay, nag-away pa ating dalawa. may problema ba kayo? Ha? Hindi na rin sabihin na agad, diretso lang lang sila kuya. Kung pera lang pala iniisip ko, hindi mo pala Hindi iniisip. lang iniisip ko, Pres, dito. Ang sa akin kasi dapat, hindi ka ura-urada nag-desisyon. Gusto mo kasi, pagka nag-desisyon ka, yun na. Hindi ka nag-isip kasi di naman ikaw ang nagbabudget. Hindi naman kasi ikaw ang nag-ano. Buti sana kung ikaw, tutulong ka. Hindi naman. Kaya nga, wala nga akong silbi, di ba? Wala mo lang sinasabing wala kang sendit. Sa'yo na nga lahat eh. Uy! Ikaw muna sandali. Ibig sabihin, ito pala, may problema pala kayo dalawa muna. Dapat yun muna ang ma-solusyonan natin. So yun mga ka-business, ba't nag-away sila dito? Ano pa lang pala to? Preview pa lang to. Ang bihira. Natin kami ads. Bakit nag-away sila doon eh?
maayos naman sila nakauwi. Ito yung Yung alin? Sarado? Ba't? ay, mga kabisnes, skip na natin dun sa ano, no? Dun sa mismong pag-uusap na nila. Para mabilis tayo. Para ano natin mga kabisnes, himay-himayin natin, no? Ayan, para malinaw, no? May paliwanag natin ng maayos. Nag-high blood na naman siya. Oh. Ako? Bakit? Ha? Ah, Sabihin mo ako? dito na sila na-start mag-away. Nag-high blood na naman siya. Oh. Ano? Papayag ba kayo? Sa isa. Ha? Ganun po sa isa. Isa-isa. Bakit ba? Ano mo ba? Ha? Ano mo ba? Ito, wala ko to. Hindi kasi wala ko naman kasi binanggit si Kuya nung sabi niya lang, hindi na titira. Oo. Sasabi ko. About to do sa tirahan. Ganun. Kasi nakasama na rin ito. Falcon. Salamat din kasi medyo ano din, matagal-tagal din naman tayo nakatira doon, di ba? Ayun lang, bayad natin kuryente tubig. Malaking bagay na rin yun sa amin. Hindi kaya nga, papayag ba kayo na dito kayo tapos sila bubulok ang nandoon? Ito, Oh, decision kasi ikaw ang tatay. pag sinabi kong hindi, Ikaw nga mag-desisyon, hindi ako. Nagka-away ko kayo, ba't nagka-away kayo? Kasi ikaw naman ba yung natin, di ba nga, ikaw ang dahil sa pag, mag-desisyon. pag ano, ikaw lagi masusunod. Okay, tuloy pa natin. Ano ka din? Anong decision mo? Ay, sa sinabi natin Junjun na ikaw lalaki, ikaw ang dapat nagdedesisyon. Tama yon, no? Pero hindi porket siya ang lalaki, wala nang karapatang mag-suggest si babae, no? Ang bilin kasi diyan, 'di ba? Pagka mag-asawa kayo, kung napakinggan niyo yung ano, yung kinasal si Papa Dins at saka si Ate Jam, no? Sabi kasi dun sa pagsamba, walang karapatan si babae na hadlangan yung desisyon ni lalaki. Pero hindi nangangahulugan na wala nang kwenta yung babae. Siya ang taga-suggest, no? Siya ang taga-tulong sa lalaki para makabuo ng mas matibay, mas maganda, mas mabuting desisyon si lalaki. So tama naman yung sinabi ni Ate Junjun, pero nakukulangan ako dahil dapat sa desisyon pinagtutulungan nila. Dapat si babae, ang role ni babae, magbigay ng pros and cons sa mga bagay na dapat pagdesisyonan. Halimbawa, kapag ginawa ba natin tong isang bagay na to, anong mangyayari? Ito kasi parang itong consequence niyan. Pero ito yung ano niyan, yung pros nun, no? So, dapat yun napag-uusapan nila ng mabuti. Pero dito sa video, malinaw na parang hindi pa sila nag-uusap. Ngayon na mga ka-business, no, bago tayo mag-umpisa, no, sa pamilya, natural na may problema. Kakaroon talaga yan. At hindi mawawala yan hanggat kahit gaano pa ano pang estado mo sa buhay. Magkakaroon ng problema. Suliranin. Kasi yan naman yan naman talagang natural na nangyayari. Mayaman ka, mahirap, may problema pa rin. May pera ka, wala, may problema pa rin, no? At ang ipagpasalamat natin sa Panginoong Diyos dahil tayo ay buhay at malakas pa, no? At may biyayang binibigay sa atin, kagaya na natanggap ni Labay ngayon, diba? Pero yung problema, pagpasalamat pa rin natin dahil may problema. Bakit? Kasi kapag dumarating yung problema, doon ka mas mananalig sa Diyos.
Doon ka mas mananalangin, doon ka mas mapapalapit sa Diyos. Sa paano paraan? Kasi syempre, pag nahihirapan ka na, doon ka mas mananalangin. So, mas malalapit ka sa Panginoong Diyos. Kaya, yung problema ay blessing in disguise pa rin. 'Di ba? So, tuloy natin. Mukhang may problema sila eh. Kaya tayo doon, susunod. Ikaw lang yung susunod. Paano? Paano? Kami lang, gusto siya na lang yung susunod. Yung kulong mo susunod. May problema ba kayo? Ha? Natin sabihin na, diretso na lang sila kuya. Hindi, dami po pa. Siya kasi ang tanong, ang pahan daw. Ano sa kanya? Ayaw, mas kanya naman yun eh. Wala akong sabi. Sa pangungupahan, ito kasi yan mga ka-business. Ito personal ko lang to Dati na rin naman sila dito na sila nakatira, no? Nung unang-una pa lang, 3 sila mga ka-business eh. Diyan sila nakatira doon sa kung ano yung tinutulugan nila Bornok ngayon. Mga ka-business, bilang isang sambahayan, no? Bilang isang may pamilya, obligasyon ng mag-asawa na sila ay makahanap ng maayos na tirahan. Responsibilidad nila yon para sa kanilang mga anak. Hindi yan dapat inihihingi sa iba. Sa madaling sabi, parang hindi yan dapat binibigay lang sa inyo. Dapat yan, kayo ang naghahanap, kayo ang gumagawa ng paraan. Kayo ang parang dapat kayo na yung kayo na yung magkusa. Ngayon sa side nila Ate Junjun, no? Tsaka ni Kuya Bay, naiintindihan namin, no? Kasi nung una, nangungupahan naman talaga sila. Ngayon, dating magkasama yan, si Bay at saka si Kuya Bornok sa Falcon, no? Kanya lang, nung nangungupahan sila Bay, lumipat naman sila ngayon dito sa Falcon kasi para daw makabawas ng gastusin. So, walang problema. At naintindihan namin. Kasi nga, 'di ba, nung time na umalis na rin sila kay Buknoy, doon na sila napunta sa Falcon. Ngayon sila kay Burnok, lumipat din dito sa bahay. Kasi para mas makatipid nga rin. Kasi nga doon sa Falcon, syempre, tubig, kuryente, sagot nila po yun. Pagka dito sa bahay, sagot namin lahat. At di naman kami nanghihingi sa kanila. Pero syempre dahil nakabukod sila doon, sariling konsumo nila, at bahala sila kung sinong doon. Ngayon, sa parte na na pagpapalitin ulit si Burnok at saka si Bay, pamilya nila, para sa akin, reasonable siya mga ka-business. Bakit? Kasi kung mapapansin natin, si Kuya Burnok, ilan ba silang pamilya? Ilan silang miyembro sa pamilya nila? Kuya Burnok, Ate si Deng, si Ace, si Catalea, at saka si Boyet. So kung space ang pag-uusapan, mga ka-business, mas kailangan nila Burnok doon sa Falcon. No? Nakikigets nyo ba? Pero, etong sila Bay, since ang 3 lang sila, ni Bay, Ate Junjun, tsaka ni Koy Koy, mas applicable na sila Bay at saka Ate Junjun ang nandito sa bahay. Yun ay bahagi pa rin ng pagtulong sa kanila. Kasi nga, para makabawas sa gastusin nila para sa upa. Excuse po. Sinisikmura ako sa kape. Ayun nga mga ka-business, bahagi pa rin yun ng pagtulong. Kaya ang inaano nito ni Papa, no, nagigets ko si Papa sa point niya. Kasi kapag nandun nga naman sila Burnok, no, mas magiging maluwag sa kanila. Mas magiging komportable. At sila Bay at saka si Ate Junjun, mas komportable rin naman sila dito dahil dito naman sila nakatira dati pa eh. Ngayon hindi ko magets, parang ayaw nila na dito sila mapunta. So, tuloy natin. Ikaw, Boy, ano bang mo, Boy? Ito, Boy. Okay lang. Okay lang. Okay lang sa'yo. Okay, Koy, okay lang.
Kayong mag-asawa na lang hindi nagkakasundo. Ayun, dun sa bahagi ng pangungupahan ulit, no, naisip ko lang. Higit na ano naman, siguro pagdating sa sa kakayahan na mangupahan. Siguro kayang-kaya naman nilang dalawa, ni Ate Junjun tsaka ni Bay. Kasi okay naman yung vlog nila, nakakapag-upload sila, nakakasahod sila. At kayang-kaya nilang dalawa, talagang tumayo sa sarili nilang mga paa. Kung tutuusin. Kaya lang ang sinasabi ata nila dito ay marami silang gastusin. Kasi napanood ko kanina sa preview eh. Skip ko mga kabis. Para makapag-grab na rin yung Work today is Ano broke. yan? Skip Every day, natin. people juggle so many different tools. Hindi sasalita si Ate Junjun. Dito ba tayo? Kailangan nilang mag-uusap. Dito masasagot sa vlog na to. Siya, gusto mo dyan ito. Hindi mo na ako. Wala na ako. ha? O, ano mo na ako? Doon mo na ako kay Papa. Saan? Saan? Bulacan. Bakit? Bakit? Ano mo? Wala na. Bakit nga? Sabihin. Alatang hindi magulo talaga isip nila. Bakit? Siguro dahil nabigla sila pag uwi nila. Pero para sa akin hindi nabigla eh. Kasi nung nasan pa lang sila sa probinsya, alam ko magka-video call yan sila papa eh. Na nasabihan na sila nung nandun pa lang sila na pag uwi nila dito ay hindi na sila sa Falcon titira. Hindi sila pinalalayas doon mga ka-business. Pinagpapalit lang natin yung dalawa. No, alam ko hindi sila nabigla mga ka-business dahil alam namin na galing silang bakasyon, no. Pero sinabihan na sila habang nandun pa sila. So dapat yung time frame na yon na pag-usapan nila ng maigi kung anong gagawin. At sa amin naman mga ka-business ay binibigyan namin sila ng kalayaan. Lahat yan sila, merong kalayaan umalis. Yung sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Karapatan nilang umalis, karapatan nilang gawin yung gusto nila. Kalayaan nila yon. Hindi namin inaalis yun sa kanila. Hindi ko maintindihan itong mga comment section ay parang inaalisan daw namin sila ng karapatan, which is hindi naman mga ka-business. Ang dami nang umalis, madami nang di ba? Ang dami nang natulungan ng ka-business. Hindi ko pinagtatanggol si Papa sa part na parang di ba? Maaaring na misinterpret ng iba na itong paglilipat nilang dalawa, pagpapalit nilang dalawa, pinalalayas ito sila by. Sige, panoorin natin. Kasi marunong yung daming pasok dito. Sabi ka rin. Yung mukha, Ayaw ba rito? Ha? Oo. Ba't biglang nagkaganyan? Simple lang mo yung tanong. oo nga, di ba mga kabis, simple lang naman eh. Kung ayaw nila dito, wala namang problema sa amin. Andun pa rin yung ililipat namin sila Burnok doon sa Falcon. Tapos sa kanila, kung dito sila, welcome sila sa amin. Hindi ba parang mas mabuti pa yung ganung bagay na bagaman kayo ay may kakayahang mangupahan dahil sa inyong katayuan ng pamilya ninyo, no? Dahil 3 lang naman kayo tapos maganda pa takbo ng YouTube nila. Kayang-kaya nila. Kaya lang dahil sa pagtulong mga ka-business sa sa kanila, pag-alalay sa kanila sa alam niyo 'yon mga ka-business, pag-offer pa rin ng ng maayos na na tirahan para mas mapadali yung buhay nila. Hindi ko alam bakit parang parang ayaw nila. At talagang ayaw nila. Dito natin maiisip mga ka-business, ano ba yung hanap nila? Kasi mga ka-business, sa isang bahay, dapat lang na komportable ka.
Totoo naman yun. Komportable, maayos. No? Yung comfort. Kaso parang nakikita ko, parang hindi ko ayoko magsalita ng ano eh, kasi baka sabihin nanguhusga ako, pero kasi kung ako yung kilabay, dito ako titira. Dahil maayos dito, mga ka-business, no? Maayos, may CCTV, may seguridad, may internet, may tubig, pagkain, libre na lahat. Kasi sila, libre naman ang pagkain lahat eh. Hindi ko maintindihan, bakit ayaw nila? Ano bang hinahanap nila sa isang bahay? Privacy? O sige, sabihin na natin may privacy naman nila. Totoo naman. Dahil may kanya-kanya silang kwarto. Yun nga yung sinasabi ko na isa pang point yun. Na kung gusto nila namang privacy talaga, ng mas komportable sila sa pagdating sa privacy, talagang mangungupahan sila. That doesn't mean na pinalalayas namin sila. Kasi noon naman, nangungupahan naman na sila noon pa eh. So, hindi ko nagko-contradict yung mga bagay-bagay. No? Mga ka-business, bago tayo manghusga, panoorin natin mabuti. Yung, Masasabi. ayaw mo dito sa akin? Bakit ayaw sa akin? Para? Hindi Gusto na kasi talaga doon siya sa tao niya. Sabi ko sa kanya. Kasi usapan naman din namin yan na kung doon daw, ulo sila na. Kung siya, doon siya sa tao niya. Ang gulo na. So dito napasok naman yung tatay ni Kuya Bay. So parang ang gulo-gulo na ng pag-uusap nila, no. Doon talaga natin mapapatunayan. Tsaka sinagot naman din ni Bay na ayaw niya dito, no. So ang mangyayari, gusto ni Bay doon siya sa papa niya, sa biyenan ni Ate Junjun. Ngayon, sabi naman ni Ate Junjun, kung doon tayo, uwi na lang kami probinsya ni Kuy Kuy, doon ka na lang sa papa mo, maghihiwalay na lang sila. Which is mali. Para sa akin, no? Kayo ba? Solution ba yun? Na maghiwalay kayong dalawa dahil lang sa titirahan ninyo? Tirahan ninyo, di ba? Parang sobrang hindi siya dapat problema. Hindi siya dapat problemahin in terms na dapat napag-uusapan siya ng mag-asawa. Nung maayos, yung mga gusto-gusto nila, yung parang yung masinsinang usapan na kapag dito ba tayo tumira, anong makukuha natin, anong mapapala natin, kapag hindi naman tayo dito tumira, anong mangyayari sa atin, mga ganong so parang dito sa video naguguluhan na si Papa, ano bang nangyayari. Ang may problema dito si Bay at saka si Ate Junjun na hindi pa sila nag-uusap, so dapat sila mag-uusap. Kung doon si Bay sa tatay niya, uwi kayong probinsya. Ba't ba kayo bumalik dito? Ano ko yun kasi nga yun sa motor. Okay naman yung pag-alis namin eh. Okay naman. Biglang gusto naman yan doon sa... Tama rin naman yung tanong, di ba? Kung uuwi sila dito tapos maghihiwalay lang sila, ba't pa sila bumalik? Pwede naman sila magsabi sa amin ng maayos na dito na kami mag-stay, dito na kami for good. Kasi yung motor na huhulugan, pwede naman bayaran online yun eh. Kasi sabi ko, Ano? Sorry, sir. Biglang gusto naman yan doon sa tatay mo. Kasi sabi ko, doon ka na lang sa parang mo nila. Ito yung desisyon ko. Pagpalit na kayo kay Bruno, doon na sila Bruno kay Papa Dins, tapos kayo din sa akin. Yun yung desisyon ko. At sana ay respeto ninyo. Kasi kung ganyan lang din naman pala, na kung bang pababayaan ko kayo mag-desisyon sa sarili ninyo, magkakagulo-gulo lang kayo, hindi kayo magkakaayos, huwag na lang, no? Yun ang desisyon ni Papa, no? At wala akong nakikitang mali sa desisyon na yun. Bakit? Pero yun yung pinigilan ni Papa maghiwalay yung mag-asawa. Sige nga, asan yung part doon na mali?
Dahil lang ba sa pagpapalitin? Sa pagpapalitin? Sige nga. Eh samantalang kung tutusin, kung iisipin natin, eh, mas kailangan nila burnok ng mas maluwag na space dahil marami sila eh. 'Di ba? Ngayon, ito mga ka-business, yan ay nananatiling desisyon ni Papa. Pero hindi ibig sabihin na kailangan dapat sundin 'yon ng pamilya nila Bay, no? Hindi sila nakahawak hindi nakahawak si Papa sa leeg nila. No, alisin niyo yung ganun tot. Ngayon, ang pagkakaintindi ko dito, no, yung desisyon na yon ni Papa na pagpapalitin sila, final na yon. Ayun ang mangyayari. Kung mag-i-stay sila by dito, no? Kasi nga, hindi po pwede na pabayaan pa tong dalawang to. Kasi syempre bagong mag-asawa pa lang. At kailangan pa nila ng gabay. Kailangan pa nila ng mas, na, alam niyo yun, counseling. Yun lang kailangan nitong dalawang to. Hindi ko sinasabing magaling ako mga ka-business ha. Siguro mas mas exposed lang ako sa mga ganyang bagay. Dahil naranasan ko yung panahon na part ng experience, no. Tsaka pagtuturo na rin sa amin nila Papa. Bahagi pa rin 'yan ng pagmamalasakit ni Papa. Ngayon, yung desisyon na sinabi ni Papa, huwag niyo pong ipagkakamali, no. Yun ay mabuting desisyon. Bakit? I-stay niya yung dalawa sa pagsasama. Hindi maghihiwalay. Napakagandang sinabi nun ni Papa. Pagmamalasakit pa rin sa kanila. Hindi ko maintindihan bakit ayaw nila dito. Maayos naman dito. Mag-iarap na ako sa inyo. Bagay niya. Tama. Bilang magulang, dapat pakialaman mo yung mga anak mo pagka maghihiwalay na sila. Kasi mali nga eh, 'di ba? Ano ba sabi ng Diyos sa Biblia pagdating sa mga ganyan, no? Kamatayan lang ang magpapahiwalay sa pinag-isa ng Diyos sa mga mag-asawa. Bakit magdesisyon kayo na maghiwalay kayo dahil lang sa titirahan ninyo? Kung ayaw din sa mga kanya-kanya ng mga magulang, mapupahan kayo, no? Kayang-kaya nyo naman eh. Hindi ko alam anong sabi sa mga comment na awa daw sila kay Bay. Kila Bay, pamilya ni Bay. Bakit? Dahil dun sa desisyon na pagpapalitin sila, mahirap daw maglipat. Eh lapit lang naman mga ka-business ah. Anong mahirap dun? Eh yung iba nga umuwi ng probinsya nakakapaglipat eh. At isa pa, tutulungan naman sila. May mga gamit naman tayo. So ano mahirap dun? Maaring siguro ang hinahanap na nila Bay talaga yung makapagbuod silang dalawa nung pamilya nila. Wala akong problema sa amin yon, no? Ang kailangan lang namin is nasusubaybayan namin sila para hindi sila maghiwalay. Kasi mga kabis, tulungan nyo kami. Huwag silang maghiwalay. Sayang. Kasi ito na yung binuo ni Papa ka-business eh. Tama yung sinabi ni Papa na kailangan nilang masubaybayan. Dahil mga ka-business noong una, maaalala ninyo, si Bay Papaya mag-isa dito sa Maynila. Sila Ate Junjun nasa probinsya, tsaka si Koy Koy. Bilang isang tatay, di ba? Parang anong mararamdaman mo kapag malayo sa'yo yung mag-ina mo na hindi mo alam kung anong ginagawa ng asawa mo, kung ano bang nangyayari sa kanila, sa anak mo, kung ano bang lagay niya. Puro lang text, puro lang video call. After that, wala na. Hindi mo kapiling. So, ang hirap mga kabis. Kaya, nanghihingi kami ng tulong sa inyo na huwag niyong paghiwalayin si Bay at saka si Ate Junjun. Ngayon, yung mga bashi o yung mga criticism kay Papa, naiintindihan namin kayo, no? Dahil lalo na sa mga nagmamahal kay Bay, tsaka kay Ate Junjun, kay Koy Koy, no? Salamat ng marami sa inyo. Pero ito ay huwag niyo ipagkakamali, no? Naiintindihan ko eh. Nagigets ko yung point ni Papa dito eh. But ikaw ba yan mo kapilan? Bakit ayaw mo ba rin sa akin? Sino sa akin ay? Ay bakit ganyan ko? Sige. Tanong. Ha? Hindi siya makasagot ng maayos. Ang simple ng tanong eh. Palagi ko kailangan pag-isipan talaga. Bakit nga? Anong dahilan? Sige, yun naman din namin na
Lagi ko naman sa kanya kung mangupatan ko ng problema kung Oh, dito naman din tayo alam pero dito na kami galing. So wala na namin yung magbuhat ng mag-alam magtapit na bumukod ng sarili. ayun nga. So yun ang mga kabis, malinaw naman na gusto talaga nila bumukod ng sarili nila. Walang problema sa amin mga ka-business. Na huwag niyo babash si Papa kasi kami, ang hangad lang namin talaga ay makatulong din sa kanila. Hindi namin sila kinokontrol, huwag niyong ipagkakamaling ganun, no? Na kinokontrol namin sila. Porket nagsalita si Papa ng word na ito na yung desisyon ko, magpapalit kayo. Hindi. Tao tayo mga kabis, may kanya-kanya tayong kalayaan, may karapatan, may kanya tayong karapatan at may kalayaan tayong pumili. Bagaman yun ang naging desisyon no, ni Papa, talagang magpapalit sila. Choice pa rin nila bay kung anong gusto nilang gawin, no. Hindi ko maintindihan bakit napunta kay Papa yung pambabash. Itong dalawa namang mag-asawa may problema. Kaya talaga. Tuloy natin. Ano naman yung nasaya? Tatapatin mo yun. Hindi naman din tayo ikaw na dito ka para sa akin. Ayaw ko lang mag-ibigay na. Para ano? Eh, paano makapag-aral yung si Kuy kung wala daw kayo sa Bulacan? Ang layo-layo nun, ilang oras sa biyahe yun. Dapat yan, pag-usapan yung muna maayos. Oh. 'Di ba? Bilang isang tatay, tama naman yung sinabi ni Papa eh. Dapat napag-usapan nila ng maayos. Kaya sinisisi niya ako. Kasi yun lang lang bubakas na ay murada-rada ko ng sisyon. Sabi mo naman din na wala namang problema, wala namang bakasyon. Yun daw. Kira-kira. Kung hindi na wala iisip ko, Hindi lang ang inisip ko kasi dito, sa akin kasi dapat hindi ka ura-urada ng desisyon. Gusto ko kasi magka-desisyon ka na. Hindi ka nag-isip kasi naman ikaw ang na-budget. Hindi naman kasi ikaw ang kaya nagsisikap ka maglala, diba? Umpisa na ng ikaw, magpupo ka. Hindi naman. wala lang si Lili. Wala naman sinasabi lang kasi din. Sa'yo nga lang natin. Kaya wala nagdala eh. Pala may problema pala kayo dalawa muna. Dapat yung muna ang ma-solusyon na natin. Kita niyo yan, no? Kung paanong ginagawang intact ni Papa yung dalawa. Hindi maintindihan bakit napunta kay Papa yung bash. Eh samantalang may dapat pa tayong ayusin yung mag-asawa, mga ka-business. Sabi yun. Kailan ba yan? Bago kayo, samantala lang mo kayo mag-usap ko sa inyo yung sa video call ng ayos-ayos ninyong dalawa. Wala akong kamalay-malay pero wala kayong kining-kining. Naisip na nung sa pagkakaalam. Oo. Di ba nung bago kami ang kasunod ng nagdadala turo na sa probinsya. Excuse me. Para sa akin, kung gusto nila bay sa sa probinsya, pamilya niya, hindi transfer nila si Kuy Kuy dun. Di ba? Nakapag-transfer nga si Kuy Kuy dito sa Maynila eh. Yung pagta-transfer pabalik sa probinsya, hindi mahirap ba gawin yun? Bigla na naman mag-isip. Nagpapag-isip. Pero kung ikaw lang wala sana ng desisyon, ayaw mo bumalik sa akin. Ganun. Ba't ayaw mo bumalik sa akin? Parang gusto ko naman din. Parang nasaktan naman ako. Pero, Hindi mo namin sabihin na kinakalimutan. Kung may time mo na makakatagal, hindi naman ako masya. Naiintindihan ko naman yun kasi parang tumugat iyang eh. Tumugat yung katawan mo eh. tsaka mga kabisi, tumaba si Bayo. Diba? Nagkaroon na laman yung mukha niya. Tsaka palagay ko pag andito siya, wala siyang magawa eh. Yun yung sinasabi ni Ate Junjun na
Si Ate Junjun lang ang nagbablog, si Bayang hindi. Kung papansin niyo yung channel nila, puro mukha ni Ate Junjun na nandun. Pero ang pangalan ng channel ay Kagwang by Papaya. So, yun nga. Naiintindihan ko naman yan. Naiintindihan mo sa sitwasyon mo ngayon. At pag dito ako, parang wala. Kayo magsisyon. Nagulat lang ako sa akala ko, maayos kayo dalawa. Paano yun? Paano pag-aaral nyo ito eh? Pambira, kawawa naman si Kiko eh. Pwede mo naman yata kay kahapon yan ah. Ito pa kay kahapon. Tingnan mo sa kalaya, mga business sa tuloy mo muna na tulala ko ha. Kausapin ko muna na ng mga bisita na po asawa sa balikan na lang guys. Pero sa susunod na vlog na lang, ibigay Yan, magpasa tayo ng comment. Paano naging magulo? Sabi dito, mas mainam na mangupahan kayo bay at huwag kayo palipat-lipat. Tama naman. Hanggang sa makarecover. Magulo si ka-business, puro palipat-lipat. Hindi ko maintindihan tong mga mga nagko-comment na to. Palagay ko itong mga nag-comment na to, hindi nila napanood yung yung video call. Kasi wala, alam nyo mga ka-business, yung pagpapalit, walang problema dun. Okay? At mas kailangan nila burnok ng mas maayos na place dahil 5 sila. Sila 3 lang. Sige nga. Sabi naman nito, wag mo kasi silang hawakan sa leeg. Kailan sila hinawakan sa leeg? Asa sinabi ni Papa doon na hinawakan sila sa leeg, hinawakan sila sa leeg? Ano ba yan? Sabi ni para sa akin upo na lang para di palipat-lipat. Tama naman. Kahit paano may privacy, tama rin kayo. Marami sa isang bahay, tama rin kayo. Tama po kayo. Yan. Hindi naman namin sila hinahadlangan. No, hindi namin sila hinahadlangan mga ka-business, no. So, mga ka-business, ito may bago pa palang upload, oh. Pero palagay ko yun yung decision nila. Hindi ko nare-reactionan yan kasi marami namang bagaman may mga comments pa dyan, pero nailinaw ko naman na kung ano yung vlog ni Papa kasi doon dami talagang pasensya na medyo napahaba. Ang gulo, sabi ni Rodora Barrios. Sabi, kinain din ni Marigold ang sinabi niya noon kina Junjun at Bay na walang may magpapaalis dito sa inyo. Wala namang nagpapaalis. Tumira kayo dito hanggat gusto nyo. Tapos ngayon bumalik sila, bigla na lang palilipatin sa KBH. Walang isang salita. Anong problema dun? Diba? Binibig deal niyo yung pagpapalit eh. Wag niyang big deal kasi nasa amin pa rin eh, 'di ba? Kinupkup pa rin namin, bahay pa rin namin 'yun. Bahay rin namin 'yun nandito. So anong masama doon? Nakailang hakot o sige pa for the sake of mga ka-business na nakailang hakot na. Hakot dito, hakot doon. Lapit lang naman eh. 'Di ba? At saka isipin niyo mga ka-business, 5 sila. May sanggol pa. Oh. Diba? Mas kailangan nila ng space, sa totoo lang. Mas maawa kayo sa pamilya nila Burnok. Kasi dito sila
medyo masikip na sila dito, parang pag nagsilakihan pa yung mga yun. At isa pa, maaaring tanungin natin kung ano bang nangyari. Hindi ko alam sila Pops na makakasagot niyan kasi sila ang nakakasama nila sa bahay. Pero palagay ko may problema yan. Mga ka-business, ito pakiusap ko po sa inyo. Pasensya na kayo. Sa mga nagko-comment, nagigets po kayo, naintindihan ko po kayo. Pero may mga bagay na hindi na natin dapat gawing big deal at tapos mambabash tayo. Tapos kitang-kita naman sa video na pinanood natin na punong-puno ng pagmamalasakit ng ka-business official para sa pamilya nila na kung tutuusin, dapat nga, totoo naman yung sinasabi ninyo na mangupahan na sila. Totoo naman pamilya nila yun responsibilidad ng mga magulang na dapat magkaroon sila ng maayos na tirahan. Di ba? Nasaan yan? Nasa basic needs yun di ba? Search natin. Core responsibilities niyan, yung basic needs, must provide shelter, food, ba? Financial support for their children. Basic needs nila yan dapat talaga naman sila ang mangupahan, tumayo sa sarili nila. Pero dahil sa pagmamalasakit ni Papa ka business, kinakapig silang papalapit. Hindi dahil sa inahassle yung buhay nila. Mali yun, maling pag-iisip yun, maling mindset yun. Dapat nga matawa pa tayo na ino-offer namin yung bahay, ino-offer namin yung ka-business house para makatulong pa rin sa kanila, makamenos ng gastusin. Bakos pa sa isipin, di ba? Mag-aaral na lang sila magbablog na lang sila, mabubuhay na sila litirahan naman sila. Tutulungan pa sila maghakot. So, wala tayong nakikitang problema at sana maintindihan ninyo, mga ka-business. Bagaman ako wala ako sa sitwasyon nila Ate Junjun, wala ako sa sitwasyon nila Bay, hindi ako nahihirapan maghakot-hakot diyan, pero naiintindihan ko pa rin, dahil mas nakasama namin ang isa't isa. At kami naman nakahanda talagang tumulong sa kanila, hindi para pahirapan sila. Nasa kanila pa rin yun, nasa kanila, hindi namin sila hawak sa leeg, mali ang sinasabi ninyo. At salamat pa rin ng marami. Ngayon, kung mag-unsubscribe kayo dahil sa pinili nila Bay ay umalis ng ka-business family, wala kaming problema. Sa inyo po yan. At ako naman ang masasabi sa inyo Bay at Ate Junjun, pag-usapan yung maigi, yan ay pagsubok lang at kailangan ng mas maraming panalangin, Bay. Ikaw ay padre di pamilya, lalaki ka, kailangan ikaw yung magdadrive, maneho mo yung pamilya mo sa tamang daan, Hindi mo sila pwedeng iligaw, maghihiwalay kayo dahil sa may sarili kang gusto. Yung sariling gusto, i-set aside mo na yan dahil may pamilya ka di ba? Pero yung mga gusto mo, dapat naka-align na yan sa pamilya mo, sa pangangailangan ng pamilya mo. So kung ano ba talaga yung kailangan, i-set aside na yung kailangan sa gusto, di ba? Kung pwede naman magbigayan, mga ganong bagay, kaya nyo na yan, matanda na kayo, di ba? So yun mga ka-business, salamat ng marami sa pagsama sa akin. Pasensya na kayo at na-stress kayo ngayon sa inyong panonood at sana nabigyan linaw, mga ka-business. Alright, never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira. Thank you po. At dagdag ko lang mga ka-business, kung meron po kayong gustong sabihin, comment nyo po sa baba, re-replyan ko po kayo sa maayos na paraan, willing po akong basahin lahat ng inyong saloobin, walang problema sa akin yan. Kung may opinion kayo, tingnan natin, basahin natin lahat. At open po ako sa ganyang criticism, walang problema sa akin. Kung ano yung naisip ninyo nung pinanood nyo yung vlog ni Papa, kung may mali ba kayong naisip, kung may mali ba si Papa, kung may mali ba sila Bay, sige, sabihin nyo, mag-discussion tayo, walang problema,